Patuloy na pag-iral ng amihan sa bahagi ng Northern Luzon at pababa naman ng Southern Luzon na magdudulot naman ng shear line pa rin na iiral ng mga pag-ulan pa rin sa bahagi ng Bicol Region at Northeastern Visayas. Inaasahan niyang magtutuloy-tuloy hanggang sa susunod pa na linggo. At nalalabi ng buong bansa ay manatiling katamtaman na fair weather at mga ilang kalat-kalat pa rin ng ulan ang iiral. At Bulkang Taal, lumalakas na naman ang SO emission at ang kanyang confidence nasa 74%. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, January 8, 2024. Ang oras nating boss from umaga ay alas 10:29 na o 30 na ng umaga. Patuloy pa rin ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa Camarines Norte at ilang bahagi ng Bicol Region dahil patuloy pa rin ang umiiral na ating frontal system at shear line dyan sa bahagi pa rin ng Southern Luzon. Kung gaya kahapon ay inaasahan pa rin ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan dyan ha. Take note yan lalo na sa mga Bicolano natin na kababayan dyan. Kabilang na ilang bahagi dyan sa may bandang Quezon Province, kalat-kalat yan at ilang bahagi ng Northeastern Luzon. Dahil pa rin sa umiral na ating northeasterlies, rather, yung ating lumalakas na uli na lamig ng hanging amihan at inaasahan din na salubong nito ng ating easterlies sa may katimugang parte ng bansa na sa dagat Pasipiko na magbubunsod naman ng saturation ng water vapor at magdudulot ng mga pag-ulan. Sa ating current conditions, overcast po, gloomy, klaro at mostly cloudy po ang iiral din sa amin sa Caloocan dahil nga po sa saturation na patuloy ng ating hanging amihan na nagsasalubong sa mainit na hangin at sikat ng araw. Normally yan dahil sa ganyang panahon at inaasang magiging gloomy ang ating maghapon at kita naman sa ating live CCTV snapshots. Medyo hindi masyado nakaka-penetrate ang tinding sikat ng araw ngayong umaga. Sa lawas temperature na natala na weather station kaninang 4:58 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.3 degrees Celsius. Malamig-lamig na po ito. Kahapon naman ay nakapagtala kami ng medyo comfortable pero pinakamataas na alinsangan na temperatura na po na naitala. Kahapon ito ng tanghaling tapat pa rin at 12:31 PM na nasa 31.6 degrees Celsius. Ibig sabihin lamang ay medyo mababa ang ating heat index na nasa 38 degrees Celsius lamang na comfortable pa rin na maituturing. Kung itatabi naman natin sa mga heat index sa iba't ibang weather stations ni Pag-asa kahapon ng January 7, ay halos wala po na umabot sa danger level ang extreme heat index sa buong bansa according niya sa mga weather stations ni Pag-asa. At pinakamataas lamang ang caution level hanggang extreme caution lamang na naglalaro sa 38 pababa yung temperatura. So ibig sabihin halos walang naitala na may pinakamataas na heat index simula kahapon, so wala tayong mababanggit na anumang lugar na may pinakamataas na nasa danger level na heat index. So umaabot man lang ng 40 to 42 degrees Celsius. Sa ating PH Extremes in past 24 hours, nangunguna pa rin sa pinakamatinding alinsangan, siyempre sa kanluran pa rin ng bansa, gaya na aking binabalita palagi, na-expected na mas makakaramdam ng mas maalinsangang temperatura at tagtuyot ang kanluran ng bansa, lalo na dyan sa may bandang San Jose pa rin sa Mindoro, na nasa napakainit na alinsangan at 36 degrees Celsius. Sa lowest temperature naman sa Baguio City ay may bumaba uli sa may pinakamaginaw na temperatura sa kanila na 15 degrees Celsius. Sarado po ito. Sa inulan naman ang bahagi ng Surigao naman, o Surigao City sa may bandang Northeastern Mindanao naman ang inulan. Epekto pa rin yan ng easterlies na umiiral. Wala naman kami naitala dito sa Metro Manila na anumang pag-ulan. Typically, puro gloomy lamang. So, manatiling nasa 11.7 mm lamang ang mga nakaraang recorded rain showers. Sa total ng pag-ulan ngayong January, 3.9 mm lamang ang naging total rainfall. So, way below normal po at talagang tagtuyot halos ang umiiral na sa Metro Manila.
Samantala, sa volcanic thermal alert status, nanatiling agresibo yung moderate thermal anomaly ni Taal Volcano. So silipin muna natin yung status niya. Una sa kanyang MODIS mula sa data feed ni Miroba, kung sisilipin natin. So far, nasa 19 megawatts ang kanyang variable radiated power. Pero kung makikita natin, ay meron pa rin magmatic intrusion itong si Taal Volcano. So, ibig sabihin lamang yan, mukhang malakas na naman ang pagbuga nito ng SO2 emission. Mukhang malakas ngayon mag-vape itong si Taal. At kung titingnan natin sa thermal satellite imagery mula sa MODIS, ay ang kanyang MODIS fire level nasa confidence of 74%. Mataas po yung intrusion ng mainit na temperatura sa bunganga ni Taal dahil nakitaan ito mula sa MODIS satellite imagery. So, makikita natin na medyo may magmatic intrusion si Taal. So, sa mga kabatang natin, take note po yan. Pero silipin naman natin yung status report mula kay PBOX regarding kay Taal Volcano. Dahil mukhang ilang araw na itong nagmo-moderate madalas. At kung sisilipin naman natin, wala naman daw na inaitalang paglindol kay Taal. So, mukhang wala naman siyang anumang anomaly sa pagyanig. At yung kanyang pag-emit ng SO2 emission ay walang latest update. Ang huli pa rin itong record ay noong January 4, 2024 na nasa 12,685. Wala tayong idea kahapon, so wala tayong maire-report ngayong araw para sa eksakto o very, very latest na report mula kay PBOX. Galaw-galaw sana sa ating mga ahensya dyan, dahil wala tayong mai-share sa ating mga kababayan kung anong latest update kay Taal Volcano. Ngayon, kung pagbabasahin natin sa live CCTV snapshots dyan sa may bandang lipa, makikita natin ang live CCTV na kuha mula mismo dyan sa may bandang lipa, Batangas, ay makikita natin yung maulap dito sa may parte kung saan nandyan si Taal Volcano. Makikita po ang medyo maulap pa rin at patuloy pa rin ang paglalabas niya ng SO2 emission. So, kay PBOX, kung maaari, kuna naman sana ninyo ng datos ito at paki-update naman ang inyong website. Dahil nakikita natin sa ating live CCTV ay patuloy ang pagbubuga nito ng mataas at lagpas sa 600 meters pa rin na SO2 emission. At mukhang aabot na naman to ng lagpas 11,000 tons per day. Ang approximate natin yan, pero hindi pa rin natin alam ang eksakto nito dahil wala nga pong latest data itong si PBOX. Samantala sa ating actual humidity, medyo drier po tayo at 67% at bumababa pa rin ito ng 3% since last hour. So, ibig sabihin lamang na tiling mataas ang ating isobars o atmospheric pressure dito sa Metro Manila na nasa 1,014 hectopascals at steady ito since last hour. Kaninang mga bandang 9:29 AM, umabot pa nga ito ng 1,015 hectopascals at kitang-kita yan sa aking weather station. So, mataas po ang ating atmospheric pressure. Dulot lamang yan ng ating hanging amihan na nararamdaman naman natin ng malamig until now dahil yung ating outside temperature ngayon ay naglalaro lamang sa kanina ay nasa bandang 29 degrees Celsius lamang. Pero malalaman sa indoor temperature namin na malamig at 28.6 degrees Celsius lamang yung indoor temperature namin. Ramdam namin ang amihan dito sa aking loob ng tahanan. Malinaw yan mga folks. At sa ating high tide and low tide status ay may 8 hours ulit. So 32 minutes to maximum high tide. So maghapon po magiging low tide pa rin tayo sa Pampang na Manila Bay. So take note po yan mga folks. At layo-layo muna mula dyan sa Pampang ng Manila Bay. Di manatiling mababaw ang level ng karagatan dyan. At para malaman ninyo kung gaano kataas ito ngayong araw, ay naglalaro pa rin sa 0.1 halos negative 0. So halos sa gapaa lamang ang level ng tubig dyan sa may Manila Bay. Kitang-kita naman natin, 0.1 meters lamang. So, halos mababaw at kita yung mga lupa o mangroves dyan sa may pangpang ng Manila Bay. Kung titingnan natin, at inaasahang tataas na ito may mabandang mga paalas 5 na ng hapon bago ito bumalik ulit sa high tide ng mga bandang alas 7 o alas 8 ng gabi na aabot ng mga bandang 1 meter ang taas. So gabi na po ito, magha-high tide. So take note yan mga folks. At sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:23 AM at inasahan lulubog ito mamayang 5:41 PM.
Ang ating namang yung waning crescent na po, 13% na lamang po na illuminated, na kasalukuyang palubog pa lamang po ito. Kung sisilipin natin dito sa imagery natin, o legend imagery, kung saan ang pinaka-elevation ng moon. Ayan, ng moon elevation, kasalukuyang nasa 42 degrees pa lamang. Palubog ito sa west. So, mataas pa rin to at elevation 42 degrees. So, kung medyo hindi masyadong matinding sikat ng araw, yung liwanag, makikita nyo pa rin yan na palubog pa lamang ang buwan. Nasa 42 degrees elevation pa rin siya. So, sa ating local weather outlook naman, ay at sisikat naman ito, kinabukasan na po ng madaling araw at 3:58 AM at lulubog naman ito kinabukasan naman ng hapon at 2:28 PM. Sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes, inaasahang naghahanda na po sa translasyon ng ating mga kababayan in 2 days. Ay ngayong araw ay partly cloudy ang ating maghapon at chance ng pag-ulan ay nasa 3% daw according dito. Pero may isolated rain showers daw ang naka-indicate ayon sa aking BC forecast. Ganon din bukas, magiging partly cloudy lang din daw ang maghapon na may chance ng pag-ulan at 16 to 20%. So just in case magkaroon na isolated rain showers sa mga magtatranslasyon sa Anuebe o Agis, ay magdala na lamang ng pananggalang sa ulan. Hopefully, magbago pa yan within 6 hours. So, malalaman natin hanggang bukas. At inasa natin na highest and lowest temperature expected in 2 days ay nasa 29 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 degrees Celsius. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery o real-time satellite imagery. Makikita stationary pa rin kaya kahapon ang epekto ng ating northeast monsoon, yung ating malamig na amihan na dumadaloy pa rin sa buong bahagi ng Northern Luzon na nagpapang-abot sa Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon, at yung shear line naman na mag-iiral na magpapaulan naman sa bahagi ng Bicol Region at ilang bahagi ng Northeastern Visayas, at yung extension na ito ng shear line na to at nagbubunsod ng frontal system sa bandang karagatan nito ng Pasipiko ay magpapatuloy pa rin yan hanggat may salubungan ng ating easterlies at northeast monsoon. At dahil dyan, asahan pa rin mga kalat-kalat pag-ulan sa ilang bahagi at kadalasan sa may bahagi ng Bicol Region at ilang bahagi ng Northeastern Luzon, kabilang na ilang bahagi ng Quezon Province, maaring umabot din sa may bandang Isabela at ilang parte ng Cagayan Valley, lalo na sa hapon o sa gabi. So take note yan mga folks. Pero nalalabi ng buong Luzon, lalo na sa may kalurang bahagi ng Luzon, mananatili pa rin tuyot ito. At kung titingnan natin ang VIR ay halos wala talaga makikitaan na kaulapan sa kalurang bahagi ng Northern Luzon, gaya kahapon na manatili tuyot pa rin o halos manatili ang maalinsangan sa umaga sa bahagi ng Ilocos Norte, kasama ng La Union pababa ng Pangasinan at Zambales at ilang bahagi ng Central Luzon, damay na rin ang parte ng Bulacan at Metro Manila. Sa Metro Manila, medyo nagiging gloomy lamang dahil nagpapang-abot po yung edge ng kaulapan dyan ng dulot ng shear line galing sa may bandang Bicol Rido o Southern Luzon area. Kaya hindi tayo masyado medyo kalahati o 50-50 po na nagkakaroon ng tagtuyot sa bahagi ng Metro Manila. Maliban lamang sa bahagi ng Bulacan, pataas na yan ng Central Luzon area. So, di pa rin may aalis ang mga ilang isolated light rain showers itong maghapon just in case, at nalalabi ng Southern Luzon hanggang dyan sa bahagi ng Occidental Mindoro area. Pero kung titingnan natin sa heavy rain potential, mababa at halos walang mataas na water moisture na nag-a-accumulate sa buong bahagi ng Northern Luzon. So typically isolated lamang na mga light drizzle rains ang posible pa rin iiral sa bahagi ng Northern Luzon area. Maliban sa mga inulan sa may Bicol Region, magkakaroon din ng mga ilang tsansa ng mga kalat-kalat ulan ang bahagi ng Marinduque, Romblon, Tabias Island, Burias Island at ilang bahagi sa may Masbate. So take note yan ha. At sa bahagi naman ng hilagang parte ng Samar Region sa may Eastern Visayas, aasahan pa rin mga kalat-kalat ulan sa may bandang Katarman, Northern Samar, Lawang, Calbayog at San Policarpio. Sa silangan na po yan ng baybayin. Pero pagdating sa Central Visayas, niyan sa may Cebu, Bohol at kalurang bahagi niyan sa Panay Island at Negros Region, magiging malinsangan pa rin tuloy-tuloy ang ating maghapon, kaya huwag masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw
Kabilang na rin lang bahagi ng Leyte area. Isolated rain showers lang din, typically mga ilang light to moderate showers sa hapon o sa gabi lamang. At sa ilang bahagi ng katimugang parte ng Samar sa may Eastern Visayas, magiging malinsangan din dyan sa bahagi ng Paranas pababa ng Borongan, Eastern Samar, kadulaw-duluan na hanggang dyan sa Magian, Eastern Samar, patapid ng isla ng Hamonhon Island. At pagitan dyan sa may bahagi ng Surigao area pagdating ng hapon o gabi, pero ngayong umaga magiging katamtaman ang ating panahon dyan sa may bandang Dinagat Island, Siargao at northeastern part ng Mindanao. Pero inaasahan pa rin ng mga ilang kalat-katapag ulan, typically mga ilang light to moderate showers mula dyan sa bahagi ng buong Caraga area, mula Butuan, pababa ng Hinatuan area. Magiging partly cloudy rin at mostly cloudy ang iiral natin maghapon dahil may ilang cluster na surface trap ang umiiral sa silangang baybayin ng Mindanao area. Pero sa kanluran ng Zamboanga Peninsula, magiging partly cloudy to mostly cloudy na iiral. Magkakaroon din ng mga ilang kalat-katapag ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog. Dulot pa rin ng southeasterlies dyan sa bahagi na yan ng Southern Mindanao na nagdadaloy na ilang surface trap na magkakaroon ng mga maulap at mga kalat-katapag ulan na iiral ngayong araw gaya kahapon. Kabilang na ang parte ng Osami City hanggang dyan sa bahagi ng Northern Mindanao sa Cagayan de Oro hanggang Ginuog. Pero mostly ay magiging fair weather po at mga ilang parte to mostly cloudy lang din ang iiral sa buong BARMM at magiging maalinsangan din ang ating umaga at tanghali hanggang dyan sa bahagi ng Soxagen area at Agusan del Sur. Kaya magdala ng pananggalang hindi lang sa inaasahang isolated rain showers kundi sa tinding sikat ng araw ngayong umaga hanggang ngayong tanghali. Pero pagdating sa hapon ay hindi mawawala ang mga biglang kalat-katapag ulan na may pagkidlat at pagkulog kabilang na ang bahagi ng Davao Region sa Davao del Sur, kabilang na ang Davao del Norte at dyan sa bahagi ng Valencia at Malaybalay, Bukidnon area. Ang Compostela Valley, bukod sa magiging medyo fair weather pero medyo gloomy po tayo dyan at despite ng humid po at maalinsangan, ay hindi rin may aalis ang mga isolated rain showers. Dulot nga po ng cluster o surface trap na nababalot o nabubuo sa silangang baybayin ng Mindanao area. So magdala na naman na pananggalang sa ulan ngayong maghapon mga folks. Well, silipin naman natin yung ating West Pacific Basin sa ating tropical cyclone assessment monitoring na natiling wala tayong ina-expect na ano mapamumuna sama ng panahon. At maliban na lamang sa nakikita natin na intertropical convergence zone, pero sa may bandang southern hemisphere naman ito umiiral. Ayun, yung ITCZ na namubuo. Pero sa southern hemisphere po ito, so typically yung mga low pressure systems na maaring mabuo ay typically pa southern hemisphere po ang iiral. At dyan sa may bandang Indonesian Peninsula ay asahan pa rin ng mga kakaroon ng mga ilang mga low pressure systems at asahan din ng mga kalat-katapag ulan. Pero dito sa bahagi naman ng bansa sa Pilipinas, sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ay manatili pa rin iiral ang ating shear line na makikita ninyo ngayon dito sa ating global spectral model. Ayun, yung namamagitan na yan. Ayan, yung makikita nyo yung salubungan ng northeasterlies at easterlies. So, paimbudo ang nangyayari ngayon sa kanila hanggang sa mga susunod na araw. At dahil dyan ay apektado ng mga pag-ulan ang bahagi ng Bicol Region. So, take note yan sa kababayan natin sa Bicol Region. Asahan pa rin ang tuloy-tuloy na mga kalat-kalat na pag-ulan, epekto pa rin ng ating shear line. Kailan daw tatagal ito? Well, kung titingnan natin sa ating global spectral model, ang tatagal nito ay inaasahan pang hanggang January 13, 2024 mga folks. Ayon yan sa ating global spectral model. Ayan o, makikita natin. So, yung bugso ng malakas na amihan ngayon, yung northeast monsoon, ay magtutuloy-tuloy pa rin yan hanggang nitong buong January. So, take note yan sa mga uulanin sa silangan pa rin ng bansa. Pero yung pamumuno ng bagyo o anumang low pressure area, ay wala tayong inaasahan na mamakitaan maging sa ating mean sea level pressure na pagbaba ng atmospheric pressure dyan sa may silangang dagat Pasipiko sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Nabanggit ko na nga rin yan sa aking monthly forecast na mukhang zero talaga o zero na may mabuo tayong anumang sama ng panahon sa bansa. Sa ating ulat naman sa alon, manatili pa rin mataas ang ating gale force at gale winds. Taas ng alon na naglalaro pa rin sa 1.25
meters ang taas. So, sa mga maliliit nating sasakyang pandagat at sa mga mangingisda ay ingat na lamang dahil posible pang umabot ng 2.5 meters sa loob ng 24 oras ang buong silangan ng bansa, mga folks. Ingat na lamang dahil yung ating salubungan kasi ng northeasterlies at easterlies ay nag-iimbudo nga dito sa bahagi nga to ng Southern Luzon. Yung hangin na yan ay magbubunsod po ng mataas na gale force winds at mataas na alon. Kabilang na ang Batanes Group of Islands. At sa kanluran naman ng bansa ay mukhang maganda na po at mukhang kaya ng lumayag maging dyan sa may bandang La Union, of course ng Zambales, of course ng Mindoro at Palawan, mga folks. Ingat na lamang just in case nagkaroon ng malakas pa rin na bugso ng hangin dulot ng northeast monsoon. At kung babasehan naman natin ang ating computer models, typically mga intertropical convergence zone sa lower hemisphere ang nakikita natin dito sa may Indonesian Peninsula na magkakaroon pa rin mga pag-ulan-ulan dyan sa bahagi ng Indonesia, Malaysia at ilang parte ng northern part ng Australia. So medyo walang masyadong apektado sa bansa pero may mga ilang southeasterlies na magpapang-abot din sa may bandang southern part ng Mindanao na magkakaroon ng mga ilang surface trap nga na magkakaroon ng mga ilang kalat-kata pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog dahil medyo humahawi ng bahagya yung intertropical convergence zone sa may bandang lagpas ng equator na medyo umaabot nga po sa may southern Mindanao. So take note pa rin yan sa mga kababayan natin sa may bandang southern Mindanao na kapag kayo nakakaranas ng mga ilang biglaang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Samantala sa astronomical events natin ngayong araw ay 11 hours away ay magkakaroon ng lunar occultation ng Antares. Ito yung isang outer galaxy o Alpha Scorpii na magkakaroon ng occultation, yung haharangan ito ng ating moon. Pero hindi ito makikita sa Pilipinas dahil mas magko-contagious lamang ito sa may bandang United States at Mexico. So, common sense na po yan mga folks sa mga astro chasers natin sa Pilipinas. Sa Amerika lamang at Mexico ito matatanaw. Malabo po ito sa Pilipinas. Masyadong behind sa facing ng Earth at ng Moon yung magaganap na occultation. Haharangan lang naman niya yung Antares o yung Alpha Scorpii, yung parang stars na matatakpan saglit nitong buwan. Pero sa Pilipinas, halos new moon na po yan sa atin eh. Halos din na natin siya kita. So yun lamang ang ating astronomical event. Ipopost ko rin yan sa Facebook page. At narito naman ang ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Lunes, January 8, 2024.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, January 8, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa may pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin nabanggit ngayong umaga. Halos stationary lang naman kasi ang ating weather systems ngayon. Ang weather systems lang naman natin, kundi yung shear line, frontal system lamang at amihan at easterlies lamang. At maliban doon, wala na po tayong ibang concern sa ngayon. Kaya visit lamang kung gusto nyo malaman ang mga detalye mula sa aking weather station sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.